Tayo tinatalakay lagi ni Brother Wendell. Sabi nga na marami daw po ako mas maganda magpaliwanag kaysa sa kanya. Etong tao kasing ito para bang uhaw sa atensyon. Etong taong pag-uusapan kasi natin nakilala sa kataga na Mr. Tampered. Talagang hindi na nahiya, ang kapal na talaga ng mukha. Sa bagay, wala tayong magagawa. Talagang masamang nilalang si Wendell Talibong Yun, matinding atake personal na talaga. Kitang-kita na apektado itong mga kaanib sa iglesia ni Felix Manalo. Kaya ang kanilang ginagawa ay ad hominem na. Yung subukan nilang ipahiya ang tao dahil mahirap at hindi nila mapasinungalingan yung nilatag na argumento batay sa katotohanan. Ito'y tatalakayin natin, wala lang atake personal. Samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Tayo tinatalakay lagi ni Brother Wendell. Sabi nga na marami daw po ako mas maganda magpaliwanag kaysa sa kanya. Etong tao kasing ito para bang uhaw sa atensyon. Etong taong pag-uusapan kasi natin nakilala sa kataga na Mr. Tampered. Talagang hindi na nahiya, ang kapal na talaga ng mukha. Sa bagay, wala tayong magagawa. Talagang masamang nilalang si Wendell Talibong Iyon, mga kapatid. Pero pagdasal po natin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Bakit ganon? Una, apektado sila. Pangalawa, napamahal nila sa akala nila na yung inaniba nilang siktang tatag ni Felix Manalo ay talagang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang akala nila. So, mali, at hindi lang yan, daming mga nahulog sa maling akala. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome po. Hindi po natin layunin na saktan ang damdamin, pero kitang-kita na talaga, no? Na nasaktan ang kanilang damdamin. Maraming salamat po kay kapatid na Rivana Shepherd. Maraming salamat po sa suporta. At sa lahat ng mga kapatid natin na nagsubaybay ngayon, ipagdasal po natin ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya dahil masyadong apektado sila. Kaya may mga nagpadala sa akin ng video. Pinagtutulong-tulungan na nila ako. Pero sagutin natin. Bahala na yung iba magsasabing atake personal, pero di po natin tumbasan yung atake personal nila. No? Dahil tatak na yan para sa kanila. At bunsod din yan sa damdamin nila sa sabi ni Vernava Shepherd, premier lang yata yan. Hindi, live to. Live po to, kapatid. So, grabe. Pero isa sa kanila, pinatigil na. No? Si Nita sa sagot niya sa nagkasagutan tayo. Grabe din si Nita. Balik natin sila. Tayo tinatalakay lagi ni Brother Wendell. Sabi nga na marami daw po ako mas maganda magpaliwanag kaysa sa kanya. Etong tao kasing ito para bang uhaw sa atensyon. Etong taong pag-uusapan kasi natin nakilala sa kataga na Mr. Tampered.
Talagang hindi na nahiya. Ang kapal na talaga ng mukha. Sa bagay, wala tayong magagawa. Talagang masamang nila lang si Wendell Talibong Oh, yun. So, kahit ano na lang ang ginagawa nila, no, na pahayag, dahil apektado na talaga ang damdamin nila. Pero, sasagutin pa rin natin sila. Bahala na yung mga personal attack o na ayon sa munting kaalaman, ang dami daw mga Katolikong nagmi-message sa kanya, nag-email sa kanya. Mga 50 mga Katoliko daw nag-i-email sa kanya na nagsabing, mas magaling siyang magpaliwanag kumpara sa akin. Kahit pa magaling kayo magpaliwanag, ano po ba ang silbi sa kagalingan ninyo, munting kaalaman, kung nasa siktang tatag lamang kayo ng tao dahil sa akala ninyo ito'y sikta ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, suriin nating mabuti. At yung sinabi naman sa tinig ng channel na Iglesia ni Cristo, karunungan daw na Mr. Tampered, yun ang tawag nila sa akin. Hindi nila napansin na sila'y nabiktima sa tampered na sikta. No? Dahil sa matagal nang ginagamit na mga aklat na Katolikong pinagtsaptsa, pinagputol-putol at binago. Na nakita nyo naman yan. At kay kapatid na Cesar Sinita na ang sabi niyang masama daw akong nilalang, abay, panalangin natin sila, mga kapatid. Samahan ninyo ako na ipanalangin natin for their conversion. Naalala niyo ba yung prayer na itinuro ng Mahal na Birhen Maria? O most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I adore you most profoundly, and I offer to you the most precious body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ in atonement of our sins, for the sacrileges, indifferences in which you are offended, and we pray for the conversion of our sinners and unbelievers. So, sa pagkakataong ito, bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid, si munting kaalaman na kaanib sa Iglesia ni Cristo, siya daw ang pinakamagaling na magpaliwanag kaugnay sa revelation. Kinuha lang natin yung bahagi dahil mahaba yung talakayan niya. Pero sasagutin natin yung punto por punto. Ito lang muna ang bahagi. Pakinggan natin, ha? Hindi mo sinabi, bakit? Saan ako nagkamali? Hindi mo sinabi ko ano yung mali. Siyempre ako, mali ako sa inyo, malamang. Dapat sabihin nyo rin sa tao, ay hindi, ito gagawin ko, papaliwanag ko sa kanila, at iyak ko sa mga nakakarinig ngayon. Ako ang pinakamagandang magpaliwanag. Ha? Yun, siya ang pinakamagandang magpaliwanag daw. Halimbawa, balik natin yung paliwanag mo na si Manalo Anghel ang ating Panginoon Jesucristo tao at higit si Manalo kumpara sa ating Panginoon Jesucristo. Tama ba yan? Si Kristo ay tao. Si kapatid na Pelis Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak si Kapelis Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia. Basahin natin, Hebreo 2:9. Basahin ko. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Yan. Mas mababa ang ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan. So, sabi niya, saan ako nagkamali? Di po ba? Maling aral yan ayon sa mga ministro mismo ninyo sa Iglesia ni Cristo.
Pakinggan natin. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakagandang pagkakataong Opo. ito, kapatid na Jenmark, Opo. na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri, at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, aba, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, Opo. kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo, kaysa ating Panginoong Jesucristo, dahil malalaman po niya eh. Oh, kung susuriin lang daw, hindi sasabihin na mas mataas ang kalagayan ni Felix Manalo kumpara sa ating Panginoon Jesucristo. Pero ibig ba sabihin ng sinabi ito ng munting kaalaman, di mo sinusuri yung opisyal na aral ninyo? Dahil mas higit si Felix Manalo ang founder ninyo kumpara sa kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Balik natin. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Felix eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. No, yun. Mas mababa ang ating Panginoon Jesucristo sa kalagayan. Ikumpara sa pahayag ng mga ministro na kung susuriin lang umano, hindi sasabihin na mas mababa ang ating Panginoon Jesucristo sa kalagayan ikumpara si Felix Manalo. Tuloy natin ang kanyang paliwanag sa pagiging anghel ni Manalo dahil sino daw ang mga kasama nito? Napatunayan natin anghel, hindi yung may pakpak. O, yun. Napatunayan na daw niya na anghel si Felix Manalo pero hindi yung may pakpak. Sabi niya, ito ang anghel na walang pakpak. Ano daw? Ito yung sugo sa anghel sa kalagayan. Sugo sa anghel. Oo. Kaya ang galing talaga magpaliwanag, no? Sabi niya, siya ang pinakamagaling magpaliwanag. So dito, si Felix Manalo, sugo sa anghel. Ano daw? Ito. Ito yung sugo sa anghel sa kalagayan. Hindi anghel sa kalagayan. Anghel. Ano nga ba talaga? Anghel sa kalagayan o sugo sa anghel sa kalagayan? Di mo ba? Ang galing niya daw magpaliwanag. So, ano? Balik natin. Yung may pakpak. Ito yung sugo sa anghel sa kalagayan. Hindi anghel sa kalagayan, anghel sa gampanin. Yung gagampanan niya. No, sino yung the big four? David Lloyd George, ang Prime Minister ng... Yan, ang mga kasama ni Manalo sa Revelation chapter 7. Yun daw. Great Britain. George Clemenceau, Primer ng France. Vittorio Orlando, Prime Minister ng Italy. Woodrow Wilson, President ng Amerika. Apat to. Alin ang ginawa nito? Ang mga taong ito ay nagkaisa upang patigilin ang unang digmaang pandaigdig. Sila ang dahilan kaya para patigilin. Ngayon, kung nagkaisa ito para patigilin ang digmaang pandaigdig, ang tanong, si Felix Manalo ba'y nagpatigil sa digmaang pandaigdig? At hindi lang yan. Kung susuriin nating mabuti mga kapatid, tingnan natin ang tingnan natin, nasa sulo kasi nila yan ang pagiging anghel daw ni Felix Manalo. Ito, sa sulo nila na may akda si Felix Manalo. Ito ang yung sinabi niya.
ang apat na anghel na pumipigil sa apat na hangin ng lupa ay simbolikong kumakatawan sa apat na sinugo, napipigil sa digmaang pandaigdig upang huwag magpatuloy ang naganap noong 1914. Ang mga ito ay sila si Lloyd George, Premier ng Gran Britanya, Clemenceau, Pangulo ng Gabineting Francis, Orlando ng Italia Premier, at ang Presidente Wilson ng Amerika. Yun talaga ang opisyal nila na aral. So, pansin niyo, pag-aralan natin, yung turo pa ito ni Felix Manalo na ang naturang Big Four ay mga anghel daw. At sila si Lloyd George, Premier ng Britain, Clemenceau ng Gabineting Francis, Clemenceau, Pangulo ng Gabineting Francis, Orlando ng Italia, at si Wilson ng Amerika. Isa-isahin natin, kasama daw ng mga anghel ito ni Felix Manalo. Una, si George Clemenceau, isa sa mga Big Four. I-search ninyo sa Google, anong religion niya? Eto, makita ninyo mga kapatid. Search sa Google. Anong religion niya? George Clemenceau was lifelong atheist, a strong advocate for the separation of the church and state. Opposing Catholic Church in France. So, nakita nyo ba? Ito si Clemenceau ay atheist. Atheist siya. So, ibig sabihin, dito pa lang, nang itinuturo ni Felix Manalo na kasama niyang anghel, ito si Clemenceau, gusto nilang ipalitaw ngayon na may anghel na atheist. Ganon po ba? May anghel na atheist? Sige. Sunod. Sino pa yung binanggit niyang anghel? Tingnan natin si Lloyd George. Ano po ba ang kanilang religion? Ito. Tingnan niyo kung ano ang religion niya. Madali namang i-search. No? Anong religion niya? Ang religion niya, member of the Church of the Disciples of Christ, na itinatag ni Campbell. Stone Campbell. So ano ang religion niya? Church of Christ the Disciples. Church of Christ the Disciples, tandaan ninyo yan. So yung isa, atheist. Yung isa, Church of Christ the Disciples. Ibig sabihin, naniniwala ito na si Kristo ay Diyos. Naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. So, may isa na hindi naniniwala ng Diyos dahil atheist. May isa na protestante. How about naman itong si Vittorio Emmanuel Orlando? Anong religion niya? Ito, makita natin. I-research ninyo. Siya ay Catholic. So therefore, naniniwala siya na si Kristo ay Diyos. Yeah? How about naman itong isang anghel na US President na si Wilson? Si Wilson, isa sa mga Big Four. Ano ang religion niya? Ito, tingnan ninyo kung ano ang religion niya. Ang religion niya, Protestante. Presbyterian Church. So, dahil Presbyterian siya, therefore, naniniwala siya na si Kristo ay Diyos. Ano po bang punto dito? Ang punto dito, mga kapatid, sa claim nila at claim ni Felix Manalo na mga anghel, gusto nilang ipalitaw ngayon na yung Revelation chapter
7 verses 2 up to 3 na 4 daw na mga anghel at ito'y vigpor na kasama ni Felix Manalo. May anghel na iba't ibang religion at iba't ibang paniniwala. 2 protestante, 1 atheist, 1 katoliko. Sa 3 protestante, pawang naniniwala na si Kristo'y Diyos, maliban lang sa atheist na binanggit natin, di ba? So gustong palitaw ni Manalo na may mga anghel na iba't ibang pananampalataya. May anghel na atheist, may anghel na katoliko, may anghel na protestante, gusto niyang ipalitaw, at itong 3, 2 protestante, 1 katoliko, naniniwala na si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao, maliban lang sa 1 atheist na basa natin, mga kapatid. Balikan natin ang opisyal nilang aral, no? Sa pagiging anghel ni Felix Manalo sa Revelation chapter 7. Sino ang kasama niya? Ito, sa kanilang doktrina, ang solo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana ni Felix Manalo. Ito mabasa. Ang 4 na anghel na pumipigil sa 4 na hangin ng lupa ay sumisimbolong kumakatawan sa 4 na sinugo na pipigil sa digmaang pandaigdig upang huwag magpatuloy. Ang naganap noong 1914. Ang mga ito ay sina Lloyd George, Premier ng Britanya, Clemenceau, Pangulo ng Kabiniting Francis Orlando ng Italia, Premier, at ang Presidenting Wilson ng Amerika. Bakit inulit natin yan pagbasa batay sa nakasulat sa kanilang sulo? Dahil sa kanilang Pasugo Magazine, abay, iba na naman. Eto, Pasugo Magazine, May 2003, page 5. Ang palusot nila, ginawa ko ito out of context daw. Tingnan niyo, ano ang nakasulat? The third angel who was prophesied in Revelation is Brother Felix Y. Manalo. In the prophecy, he is referred to as the angel or messenger who would come from the east. Revelation chapter 7 verses 2 up to 3. He is the third angel, following Paul, the first angel, and Martin Luther, second angel, who were also sent by God in the Christian era. So imagine, si San Pablo kasama sa anghel, si Martin Luther kasama sa anghel, na pinadala din ng Diyos. So kung si Martin Luther pinadala din ng Diyos, ibinapansin nyo, ano ba ang aral ni Martin Luther? Di po ba ang aral ni Martin Luther, si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao? Tanong, bakit si Felix Manalo na anghel, hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos? O isip-isip naman. Kaya, eto mga kapatid, grabe ang kanilang atake personal na. Di ba? Napansin niyo? Dahil, dyan pa lang, malinaw na ang kanilang atake. Yung personal talaga, di nila kaya na i-deny itong katotohanan. Ngayon, di po ba yung anghel diyan ay sumigaw ng malakas na tinig? Basa yan sa kanilang Pasugo Magazine.
Ito po ang mabasa natin. Sa kanilang sulo. Oh. Noong 1914 nang sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel. So si Felix Manalo, sumigaw daw ng malakas na tinig sa apat na anghel. Ang tanong, ano po ba itong pagsigaw na ito? Ito ang pagsigaw daw ni Felix Manalo sa Solo, page 102, na siyang itinalaga ng Diyos ng ito sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo ni Kristo. Ano daw? Ang sigaw ay ang pangangaral ng ebanghelyo ni Kristo. Yan ang kanilang hula-hula. Na mapansin ninyo na siyang itinalaga ng Diyos sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo ni Kristo. Yun ang sigaw daw. Pangangaral ng tunay na ebanghelyo ni Kristo. Tanong, kung ang pagsigaw ay pangangaral ng tunay na ebanghelyo at pinaniwala ni Felix Manalo na siya nangaral ng ebanghelyo dahil sinagawa niya yung apat na mga anghel, ibig sabihin, nangaral siya ng ebanghelyo sa mga ministro de guerra. Totoo kaya na nangaral si Felix Manalo ng ebanghelyo? Iba't ibang lingwahe yan. Kaya kung iba't ibang lingwahe yan, anong lingwahe ang ginagamit ni Felix Manalo na ayon sa kanilang Pasugo Magazine? Ito, Pasugo Magazine. Natupad din ito kay Felix Manalo. Ano daw? Natupad din ito. Ito yan. Kay kapatid na Felix Manalo. Siya'y walang katangian ayon sa laman. Hindi siya nag-aaral sa paaralan ng tao. So, parang si Muhammad, di ba? Parang si Muhammad. Dahil di daw nag-aaral si Felix Manalo. Ngayon, ang tanong, kung si Felix Manalo hindi nakapag-aral, paanong paraan? Nangaral siya nitong apat na mga ministro de guerra, yung tinatawag na Big Four, na iba-iba naman ang kanilang lingwahe. Alang naman, nag-sign language itong si Felix Manalo. Di ba ba? Wala ding mabasa sa kasaysayan na si Felix Manalo ay kasama sa apat daw na kinikilala niyang Big Four na anghel na pumipigil sa digmaang pandaigdig. Napansin niyo ba yan? Mga kapatid? At alam niyo ba kung tignan ninyo ang Pasugo Magazine nila sa Hulyo 27, 1964, page 182, makapal ito na pasugo. Meron ako ika-50 anibersaryo nila. Alam nyo, iyong sinabi nilang hindi nangaral si Felix Manalo, ito ang mabasa natin, hindi nag-aral. Nagpunta si kapatid na Felix Manalo sa Amerika noong 1919 at nag-aral siya sa Pacific School of Religion sa California, USA. Akala ko hindi nag-aral. Pero nagpunta daw sa USA at nag-aral. Kailan po ba itong Big Four, tinatawag na Big Four? Sa kasaysayan, tinatawag sila na Big Four. 1919. So kaya napakalayo mga kapatid. Talaga ang kanilang
aral na si Felix Manalo katuparan dito. Sa susunod, tatalakayin natin punto por punto. Kinuha lang natin ang bahagi. At maliban dyan, yung sinabi na yung One Holy Catholic Apostolic, di daw pwede yan na magamit natin na argumento sa San Mateo 16:18. Bakit? Dahil kung tingnan daw natin ang One Holy Catholic Apostolic ay lumitaw daw ito noong 17th century. Yun ang palusot ng INC. Ito, pansinin natin. Ipalagay natin. Kasi itong taong ito, madaya ito eh. Oh, Si Tamperd. Madaya daw umano ako, pero di nila napansin talaga na umanib sila sa sikta na nadaya sila, no? Sa naturang sikta. Kaya ipanalangin po natin ang ating mga kapatid sa ganyan mga kapatid, no? Okay. Ano ang sabi niya? Ito. Nang kakatyan ng bahagi ng video mo, tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. Pero liliwanag... So, out of context ba yun kang Munting Kaalaman na sinabi niya na si Kristo ay mababa sa kalagayan kumpara ni Manalo? Out of context ba yan? Balikan natin si Munting Kaalaman ha. Out of context daw. Si Kristo ay tao. Wow. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Felix eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Felix? Hindi po anghel si Felix sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw ang anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? No. Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. Yan. Malinaw yan. Naturo opisyal ng Munting Kaalaman na kasama ninyo na mababa ang ating Panginoon Jesucristo sa kalagayan kumpara ni Manalo. At iba naman yan sa turo ng mga ministro ninyo. Anong turo ng mga ministro ninyo? Si Kristo ay tao. Sandali. Punta tayo sa ministro nila kung ano ang turo ng ministro. Di yan itinuturo ng ministro ninyo na higit si Manalo kay sa ating Panginoon Jesucristo. Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Jesucristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Genmark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri, at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Genmark, kay kapatid na Felix Manalo, kaysa ating Panginoong Jesucristo, dahil malalaman po niya eh. So, diyan pa lang, nagkukontrahan na. Di po ba? Nagkukontrahan na ang pahayag sa mga ngaral ng INC. Okay. Tuloy natin itong tinig ng karunungan daw. Liliwanagin namin, ipalagay na natin. Ipalagay na natin. Una,
di talaga nila matanggap na may nakasulat, lalo na pag sa debate, mga kapatid, makita nila yung ito, nagamit naman yan, ang Acts chapter 9:31 sa original Greek, himien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias. Meron ng Ecclesia Catholis. Ang tanong, yun bang Ecclesia Catholis, tumutukoy ba yan sa Catholic Church? Buti, ang gagamitin natin, mga mahal na kapatid, yung aklat ng Protestant Scholar. Ito ang mabasa ninyo sa The Marks of Scriptures, Rethinking the Nature of the Bible, Daniel Casterlo and Robert Wall, page 89. This local church, like many others, finds it necessary to footnote with the clarifier universal so that people are not confused by the term Catholic. The term universal, what does it mean? On turning the etymology of Catholic, one notices that Greek root suggested, according to the whole, one of the places where the word praise is found in Scripture is Acts chapter 9 verse 31, Catholis. So, yon, may mabasang Catholis. At di pa man nagamit sa iba't ibang debate, lalo na ang salin na Protestante. Protestante ito, pero paraphrased. Baka ang palusot nila dito, tampered na naman ito, dahil ito ang mabasa talaga. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their universal aid and shepherd. So, ang iba dito, pag ginagamit ito sa debate, pati na sa mga Protestante, natataranta. Tampered daw ito dahil di mabasa sa kanilang Biblia. Pero Protestante yan. Ito pa, Protestante na salin, paraphrase din. John chapter 10 verse 16. Ye, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock, but I have other sheep also beside you. Even the Gentiles, which are not your fold, but shall have a fold of their own, thereof shall be united into one body of church with you, so as Jews and Gentiles shall make one holy Catholic Church under me, their one only head. Mabasa yan, Protestant yan. Sigurado ang sasabihin nila, tampered na naman yan. Tampered na naman yan. At imagine yung argumento nila. Madali lang umano gawin yan. Magpunta ka lang sa printing press. Pagkatapos, magpa-print ka ng isa lang na pahina. Yan. Sino kaya na printing press? At saan kaya na printing press na papayag na isa lang na pahina ang ipaprint mo sa kanila? Tatanggapin kaya yan? Kahit ba, iwan ko, meron bang printing press na tatanggap na isa lang na aklat ang ipaprint mo? Lalo na kung isang pahina lang. Okay? So, tuloy natin si Tinig ng Karunungan. Ipalagay lang natin na meron Palagay lang natin na meron. mababasa
na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18 ng Confraternity Version, ipalagay natin na merong mababasa. Tama ba ang salin kung ganun ng Confraternity Version? Bakit namin yan ang itinanong namin sa inyo mga kababayan? Una, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. Na-formalize 17th century lang daw na-formalize ang pangalang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Ang tanong, saan kaya siya nangunguha na 17th century? Wala naman siyang binanggit. Pero kadalasan na ginagamit nila itong aklat na ito. Ano to? Ang Apostles' Creed ni Clement H. Crack. Ito kasi ang mabasa. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Yun ang mabasa natin sa aklat na ito. 1870. Kung 1870, kung yun ang batayan, sabi niya 17th century. Yun bang 1870 para sa Iglesia ni Cristo? 17th century. At sa akala nila na 1870, yun ang pagdeklara. Ang akala nila dyan mga kapatid, na sa 1870, doon lang lumabas ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Doon lang ginagamit. Yon ang maling akala nila dahil ang deklarasyon sa 1870, di yan, doon pa unang ginamit, kundi idiniklara ang di mabagong katotohanan na talagang ang tunay na Iglesia ni Cristo ayon sa Catechism of the Catholic Church 811, if we would define the true Church of Christ, which is one Holy Catholic Apostolic Roman Church. At parang di yata kabisado nila ang turo ni Felix Manalo. Bakit? Pakinggan muna natin. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. So, yung One Holy Catholic daw, di yan ginagamit 17 pababa. 17th century lang daw. Iwan ko kung ang 1870 para sa kanya, 17th century na yan. 17th century ba yan? At ang sabi niya, mula sa 17th century, hindi pa ginagamit ang pangalang One Holy Catholic Apostolic. Sisilipin natin yung aklat na ang may akda ay si Felix Manalo. Ito ang mabasa. Ang petsang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig, makristyanismo. Ito ang nagpapakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kailan yan? Sabi ni Felix Manalo, 325. May sumipot umano na Iglesia Katolika Apostolica Romana. Pero sa tinig ng karunungan daw, basta tinig ito ng karunungan, parang di niya alam ang sabi ni Felix Manalo. Bakit? O umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolica Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. So parang assembled na jeepney. Paano ngayon?
kung parang assembled na jeepney. Bakit ginamit ni Felix Manalo sa kanyang aklat? Kung di pa pwedeng gamitin dahil 17th century daw na ang binabasa nilang aklat ay ang Discourses of the Apostles' Creed, 1870. Kaya research naman pag may time. At dahil diyan, di na tayo magtaka kung bakit, una, sabi nila, silang pinakamagaling umanong magpaliwanag, si Munting Kaalaman. At ayon naman nitong tinig ng karunungan daw, ay tampered, pero di napansin na umanib sila sa tampered na sikta. Tayo tinatalakay lagi ni Brother Wendell. Sabi nga na marami daw po ako mas maganda magpaliwanag kaysa sa kanya. Etong tao kasing ito para bang uhaw sa atensyon. Etong taong pag-uusapan kasi natin nakilala sa kataga na Mr. Tampered. Talagang hindi na nahiya, ang kapal na talaga ng mukha. Sa bagay, wala tayong magagawa. Talagang masamang nila lang si Wendell Talibong Okay, iyon. Ang atake talaga nila, no? Dahil apektado na. No? Pero panalangin natin dahil biktima na lang din sila sa maling akala na yung inaniba nila sa akala nilang tunay na iglesia. Daming mga nabiktima ngayon at daming mga sikta ngayon dahil katuparan niyan sa Mateo 24:24. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.